programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Saan na kaya pupulutin si Ina at si Nono? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Shining Inheritance. Tuluyan na ngang nawala ng karapatan si Ina sa pamamahala sa kumpanya ng mga De La Costa. Ginamit ni Atty. Charlie ang talino at kasakiman niya upang mapatalsik si Ina sa kumpanya at matanggalan ng karapatan pagdating sa kumpanya. Ipinalit niya bilang CEO ng kumpanya ang kambal na si Joanna at si Juan sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Tuwang-tuwa sa galak si Joanna dahil ito na ang panahon na inaantay niya at pinapangarap niya noon pa lang ang makuha ang para sa kanila ng kambal niyang si Juan. Lingid sa kaalaman ni Joanna na ginagamit lang sila ni Atty. Charlie upang mapaikot sa lahat ng gusto niyang mangyari. At sa huli ay tatraydorin lang din silang magkambal sa huli. Hindi na nila pinahihintulutan pa si Ina na makita si Madam Aurea dahil pinagpipilitan nila na minamanipula ni Ina ang utak ni Madam Aurea dahil palala na ng palala ang sakit na dinaranas nito. Dahil sa udyok ni Atty. Charlie at Lani kay Joanna, maging ang mami nila Joanna na si Sonia ay nadala na sa sulsol nila. Hindi iniwan ni Lani ang mag-iina para makasiguro na hindi nila papatuloyin pa sa buhay nila si Ina. Pinalayas nila ng tuluyan si Ina sa bahay ni Sonia. Itinapon ang mga damit ni Ina na parang basura at ikinalat ito sa labas ng bahay. Kawawang-kawawa naman si Ina sa ginawa nila Joanna sa kanya. Talagang pinaramdam nila Joanna na etsapwera na si Ina sa buhay nila, lalong-lalo na sa buhay ni Madam Aurea. Kasalanan lahat ng yan ni Atty. Charlie dahil dinaya ni Charlie ang lahat ng dokumento at ginamit ang sakit ni Madam Aurea para lang palabasin na void lahat ng ginawa ni Madam Aurea para kay Ina. Ipinamukha ni Joanna kay Ina na wala siyang karapatan dahil wala raw ibang hinahangad si Joanna kundi ang mawala sa buhay niya o nila si Ina at makuha lahat ng dapat para talaga sa kanila, lalong-lalo na ang posisyon sa kumpanya ng mga De La Costa. Kaya wala na ding posisyon si Ina sa pamamahay nila. Sinigurado ni Joanna na na-dispose niyang mabuti ang mga gamit ni Ina sa pamamahay nila. Kaya pagkatapos ikalat ng mga gamit ni Ina ay pinagbabasa naman ito ng malditang si Joanna. Nagmamakaawa si Ina. Natigilan na kung ano ang ginagawa ni Joanna. Ngunit talamak ang sama ng ugali ni Joanna. Kaya pati si Ina ay pinagbabasa ni Joanna. Nasa gilid naman ang isa pang demonyo na si Lani, na akala mo kung makapag-cheer sa gilid. Patuloy ngang inuudyukan si Joanna na tama lang lahat ng ginagawa nito kay Ina. Kaya napapalakpak pa siya sa sobrang tuwa sa ginagawa ni Joanna kay Ina. Napakasama raw ng ugali nila Joanna. Napasambit ni Ina. Hindi man lang raw naisip nila na mawawalan ang kapatid niya. Ngunit palaban pa rin si Joanna na nagsabi na kung inagaw raw ni Ina ang shares sa kumpanya, naisip ba raw ni Ina na mawawalan rin si Joanna o si Juan? Kaya ipaparamdam ngayon ni Joanna ang lahat ng ginawa ni Ina sa kanila. At mas masakit pa ito sa inaakala ni Ina. Hindi na nakapagpigil si Ina dahil idinamay ni Joanna pati ang gamit ng kapatid niyang si Nono. Kaya pinagsabihan ni Ina si Joanna na talaga namang kinainit lalo ng ulo ng malditang si Joanna. Sinabi lang naman ni Ina na kaya lagi sinasabi ni Madam Aurea na wala siyang natatanggap na pagmamahal galing kay Joanna.
Dahil isang taong walang puso si Juana at napakademonyo. Kaya nang marinig naman lahat ng sinabi ni Ina kay Juana, ay agad lumapit si Lani para sulsulan ulit si Juana. Para mas tumindi ang galit kay Ina. Huwag raw papayag si Juana na tawagin siyang demonyo ni Ina sa harap ng ibang tao. Dahil binabastos na siya ni Ina, sasampalin ni Juana si Ina. Kinagulat ni Juana nang mapigilan ni Ina ang gagawin niyang pagsampal. Lumalaban na raw si Ina. Kaya palaban na nagsabi si Ina na oo, lalaban ako dahil yun na lang ang tanging natitira sa akin. Pati ang respeto. Kaya yun ang hindi raw ibibigay ni Ina kay Juana. Kaya hindi na nakapagpigil ang pagiging maldita nitong si Juana at sinunggaban si Ina. Nagpambuno ang dalawa at napahiga pa sila sa sahig. Habang si Lani ay tamang udyok pa rin kay Juana na sampalin at saktan lang ng saktan si Ina dahil nararapat lang iyon kay Ina. Pilit silang inaawat ng mga gwardya ngunit ayaw magpaawat ni Juana. Maging ang ibang mga katulong ay naaawa na kay Ina. Mabuti na lang at dumating si Yuan kaya pinaawat niya ang dalawa. Naging parang tagapag-awat naman bigla itong si Lani pagdating nitong si Yuan. Kaya binalaan ni Juana si Ina na wag nang magpapakita sa kanila kahit kailan. At kapag hindi sumunod si Ina ay mas malala pa raw ang mararanasan ni Ina kay Juana. Ganun din si Yuan. Pinaalis niya si Ina at sinabihan na wag nang babalik sa bahay nila kahit kailan. Walang nagawa si Ina kundi ang umalis na lang at tanggapin kung ano ang ginawa sa kanya nila Juana. Kinabukasan, naisip na naman ni Lani na pagdiskitahan ang kapatid ni Ina na si Nono. Nalaman ni Lani na ang mga De La Costa ang sumusuporta sa pinansyal sa ospital nito. Kaya gumawa agad sila ng aksyon para ipatanggal sa ospital ang pinansyal na tulong na ginagawa ng De La Costa kay Nono. Kaya ngayon ay mas lalong nag-init ang ulo ni Ina at desididong-desidido na si Ina na makausap palalo si Madam Aurea at sabihin lahat ng pahirap na ginagawa sa kanila nila Juana. Mabuti na lang at tinutulungan siya ng driver na si Edwin. Tinulungan ni Edwin si Ina na makapasok sa loob ng bahay para makausap si Madam Aurea. Ngunit may isang bida-bidang katulong ang nakaalam ng plano nila Ina, kaya nagsumbong ito kay Juana. Humingi naman ng tawad si Yuan kay Madam Aurea dahil alam ni Yuan sa sarili niya na hindi siya naging perpektong apo para kay Madam Aurea. Nangako si Yuan na gagawin na niya ngayon kung ano ang tama. Mapabagsak kaya ng tuluyan ni Juana si Ina? Mapatawad na kaya ni Madam Aurea si Yuan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Shining Inheritance. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.